i-share ko. Sabi ko po, kumbaga... Masyadong may... Sara mo lang konti para hindi masyadong pumapasok mo. Di ba po, more on, po tayo, kumbaga, more on technology na po. Mas na po tayo, kumbaga, mas pinipili na po natin. Para mapadali po, sinasabi po nila. Parang, kung ikaw tatanungin ko, ano po parang mas gusto nyo? Yung may hirapan po muna bago matuto or kumbaga, mapapadali ka na matuto? Yung mayroon pong aral. Kasi may aral po pagka nahihirapan ka talaga eh. Pag nahihirapan ba, meron pong chance na may aral na matutunan. Base sa karanasan ko na, dahil mahaba yung proseso ng learning, mas maganda yung pinaghihirapan siya. Baga mas malalim, lumalalim yung mo. Ganun din po kasi tinanong kanina. Kumbaga, yung mga, sabi ko po sa kanila, pagka isip bata or ang isip bata ka, or license natin, isip maturity. Kumbaga, kung gusto mo, isip mapapadali ka. Mapapadali ka para kunin yung gusto ng ganitong bagay. Pero, paano kung sabihin na na mawala yung gadgets? Pwede pong isang clap lang po nila, pwede mawala yan. Sabi po sa kanila na pwede, wala man lang wala pang isang tindat natin, mawawala lahat dyan, sabi ko. Kumbaga, kung babase tayo sa technology, kung babase tayo sa mga mapapadaling trabaho natin, is ang mangyayari sa atin. Kumbaga, mapapanganganda lang tayo. Kaya po, ang magbabasa ng Bible, mas gusto ko po yung magbasa ng Bible through the book, sa book po. Hindi po sa mismong apps po. Kasi pagka po nasa apps, kumbaga sabihin po Mateo chapter 4 verse 4, mapapadali niyo pong hanapin. Pero kung nasa book po kayo nakabase, pagkakabisado niyo na po kung saan po nakalagay, alam niyo na po. Pero paano po kung gumawa lang ng cellphone? O let's sabihin po natin na mawala po talaga. Paano mo, kung karunungan natin is nakabase po sa manadali, ano po yung parang papasok sa atin? Sana na lang nandiyan yung cellphone. Sana na lang nandiyan yung technology. Kumbaga, ang iniwan ko pong araw sa kanila na lahat tayo is dadaan sa pagsubok. Mga bata pa kayo kaya wala pang gaano. Sabi ko po sa kanila. Kasi 2025 na. Naalala niyo, sinare ko rin po sa kanila nangyari po sa California. Sabi ko sa kanila, tingnan nyo, kahit mga artista, mga sikat na tao, pwedeng mawalan ng bahay. Kaya mas piliin natin na maghihirap tayo kaysa para makuha natin yung sarap, sabi ko. Kasi kapag gugustuhin po natin kasi yung sarap agad. Ang po kasi po natulo nun is mas magiyan po natin. Parang na lang, kapag sabihin mo na lang, parang wala pong thrill. Diba? Kapag kunyari, pagka nag-aaral po tayo, pagka gusto po natin yung may thrill, isus natin yung mahirapan tayo lang. Pero based sa mga harap na experience ko po ngayon, is yung, kasi binis ko po nung 2024. Sabi ko sa isip ko po na, oo nga na pagka tumang ka sa pagsubok is, doon ka tinetest ni God kung gaano ka kalalim. Kasi sabihin po natin na sumisimba po, isa kang Kristiyano. Hindi naman po natin pwede sabihin na Kristiyano po kayo kung hindi po tayo nananampalataya. Hindi po natin pwedeng Kristiyano. Pwede ko na sabi kong Kristiyano kasi alam ko po sa sarili ko na sumasampalataya po. Yung gano'n. Pero kung sabihin po natin na isa kang Kristiyano pero hindi ka lang po follower of Jesus, is ang mangyayari po, parang parang nilalaro nilang ba yung pangalan. Kasi yung salita po pananampalataya, parang lang po mababaw mo sabihin. Pero pagka nilagay niyo po ng action, napakalayo po sa makamundo. Kasi sabi ko po sa kanila, ang pagsubo, parang technology lang yan. Pag wala kang internet, mahirap. Kung may internet ka, madali. Kaya sabi ko sa inyo, lagi nyo kumonect kay Lord. Sabi ko kung gano'n. Kumonect ka yan, isipin nyo, may wifi. Pagka may wifi ka, is mapapadali yung pag-search mo sa Google. Kung wala kang wifi, mahihirapan ka. Kaya po, sabi ko sa kanila tayo, isipin natin na wala tayong wifi sa buhay. Kasi, pagka wala kang wifi, mahihirapan kang makahanap ng signal. Sabi ko sa kanila, hanggat maaari, kumbaga, ang gawin natin is mag-connect tayo. Sabi ko po sa kanila, di ba ang
ang wifi may password. Sabi ko po sa kanila, alam niyo, tinanong ko po sila ano ba yung password, eh hindi po nila. Siyempre, alam password ko. Sabi ko sa kanila, ang password natin is sumampalataya lang tayo. Kumbaga yung password is pananampalataya. Kumbaga, baka ba is may misinterpret po. Kasi bakit ko po nasabing sumampalataya? Dito ko po ipapasok yung favorite verse ko po na John 3. Sabi po kasi sa salita. Sapagkat ganoon na lamang ang pagiging ng Diyos sa libutan, kaya binigyan niya kanyang kahit sa isang bugtong na anak, upang kung sinong sumampalataya ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ko po sa kanila, yung password natin is yung pananampalataya, yung faith po ba? Sabi ko sa kanila, basta i-apply natin sa buhay natin yung wifi niya. Basta connect tayo lagi kay Lord. Kasi pagka wala, may hirapan tayo mahanap ng solusyon. Kasi ang problema nandiyan lang po, sabi nga po sa John 10 na pumarito magnanakaw. Pumarito ang kaway para magnakaw, manira at pumatay. Nandiyan lang po yan. Sabi niyo po sa Bible na yung Rosalyon po na umahapangal na naghahanap ng kanyang masisimula. Kumbaga hindi po na, ang spiritual po hindi po natutulong yan. Ang demonyo din po hindi po natutulong yan. Araw-araw po siya gumagawa ng ikapapahamak ng tao. Pero din po sa ang Diyos, hindi po natutulong yan. Kumbaga, nagkasama po tayo mga anghel. Kumbaga, wag pa natin isipin na natutulog po yung Diyos. Kasi, ang inisip ko kasi ng tao kapag nakagawa ka lang po ng, kunyari, nakagawa ka lang po ng magandang gawa. Kunyari, ako nabigay po ako ng pagkain sa mga homeless. Ang akala po nila, maliligtas na po sila. Kasi, imagine po kung sa korte, kapag ay ko lang po ng kasalanan, or sa korte po, pinag-uusapan po ba is tama natin. Yung mga pinag-uusapan po is yung mali. Kaya pag dumating po yung judgment day, kumbaga, ang ngayon na sa iyo is yung pagkakamaling ginawa natin, hindi yung mga tama. Kasi yung po yung mas marami. Sabi nga rin po sa Bible na, nangyari ako po, nagkaroon ng kasalanan. Kumbaga sabi nga po doon na, meron po kasi doon si Pedro, nagkaroon po siya kay Jesus. Nakalimutan ko po yung pinaka-mismong verse po. Kaya po doon na, ilang beses ko po papatawarin ng kapatid kong paulit-ulit ng kakasala sa akin. Sabi po ni Jesus na, magpatawad hanggat nabubuhay ka. Parang yun po yung pinaka. Kasi, kumbaga, paano pa nagkaroon silang kasama 78? Diba? Hindi mo nabubuhay na papatawarin. Ang Diyos nga ilang beses po tayo nagkasala sa kanya. Napakarami. Paulit-ulit. Kaya yung payo ko lang po sa mga kabataan yun is maging maano po tayo. Kumunik po tayo lagi kay Lord. Kasi mahirap po kasi pag wala tayong connection. Mahirap po mabilis po tayo madali ng karaw. Gusto ko lang tanong sa'yo, Nak, anong take mo doon sa nangyayari ngayon sa LA, Los Angeles, yung mga sunog? Paano mo, nung napanood mo ba yung balita, ano yung gusto kong malaman, ano yung mga naiisip mo? Ang unang po sa akin pumasok yung sa Bible din po, yung sa Namora. Parang bigla po siyang pumasok sa akin sa isip ko na napanood. Kasi parang ganun at ganun po eh. Ganun nangyari po. Kasi paano po nasabi? Kasi yung doon po sa lugar na yun, puno po kasi ng mga kasalanan, ng mga nangyayari. Well, kahit isa, sabi nga po doon na kahit isa lang pong sumampataya kay Jesus is ililigtas ni Lord. Pero wala pong sumunod, kaya ang ginawa po niya is nagpadala po si Jesus ng apoy. Tsaka po nagpangas. Pero parang naisip ko po, baga isa rin po siguro sa way po ni Lord na magbago. Pagising. Opo, para magising sila sa katotohanan. Kasi baka ang inaano po nila is yung ano po eh, mayroon po kasi magsalita about religion eh. Doon po tayo magkakatalo. Pero ang gusto ko lang po yung patig, siguro parang isa rin po sa way po ni Lord yun. Na para magising po yung mga tao, na para magising sila sa katotohanan po. Tapos ang isa ko rin po na sa isip, bila ko po na yung isang bahay hindi po nasunog. Doon po ako nagtaka, nakakalimutan po pa ako. Nasa gitna pa po, hindi po nasunog. Sabi ko po parang inisip ko po na iba po si Lord. Parang, alam po nila kung sino po sumasampalataya sa akin. Kilala po ni Lord kung sino. Iyak na kayo, no? Kasi nagulat po ako. Akala ko po, parang hindi po totoo. Kasi, siyempre, ang LA po na wildfire eh. Kumbaga, hindi, tsaka kita doon sa kuya, sa mapa, sa top view ng mga bahay. Siya lang talaga. Siya lang po yung parang walang sa isip po. Parang galing po naman. Kasi pagka alam po ni Lord na, sa Lord Jesus po wala po may natago eh.
Kunyari, kahit pagdago po kayo sa kwarto niyo, wala po yung makikita at makikita po. Kaya alam po Lord sa puso natin na puso't isipan na kung nananampalataya ka talaga. Kasi pagka, kunyari po ako, sasabihin ko na, kaya po gano'n, nasunog po yung mga. Kasi lahat po magugulat. Lahat po masashock po doon na, ba't mo siya yung ginasunog? Diba? Pagka, nag-ano pa nga po siya, nung narinig ko po, nalis nag-thank po siya. Yung thankful po talaga niya, parang ano po talaga, yung sobrang po talaga. Kasi, iba po kasi nagulat po talaga ako kasi parang siya lang po yung kakaiba, hindi mo nasunog yung bahay. Sabi ko, nagulat po. Kasi kilala po talaga ni Lord. Alam po na rin si